Sa ating mga security personnel, mahalaga din ang usapin, pananalapi. Hindi lang tayo puro sa trabaho. Tama din, kaya nga tayo naghahanap buhay dahil sa pera. Diba? Kailangan po natin yun, mahalagang usapin talaga ang pananalapi. Kaya kailangan tayo mga security personnel ay marunong sa tinatawag na financial literacy. Itong financial literacy, hindi lang ito pang mga business tycoon, mga talagang nagnenegosyo, even tayo mga empleyado. Ito yung mahalagang usapin na dapat higit nating matutunan sapagkat dito magsisimula kung paano tayo umangat sa buhay. Sa dami ko nakasama mga security personnel, security guard na tinatawag, talaga naman, malalaki ang sweldo. Halos walang day off, may overtime pa. Diba? 12 hours pa ang duty niya, pero kapos. Bakit? Ano yung reason? Dahil hindi sila maalam o kulang ang kaalaman nila about financial. Simplihan natin. Huwag kasi pag pinakinggan natin ang financial, parang pang mga businessman lang yan. Hindi po. Even tayo mga kapangkaraniwang mga empleyado. Gusto ba natin? Ang mga negosyante na yung mga pangkaraniwang empleyado din dati yan. Iba pa nga, hindi pa nga naging empleyado eh. Di ba tingnan niyo yung mga malalaking mall ngayon, naging empleyado pa before yan. Siguro napakasimple lang yung pakalang patrabaho tapos nagsimula sa malit hanggang sa lumago. Because they know what is financial is. Paano ba umiikot o gumagalaw ang pera? Kasi nasanay lang tayo sa paycheck to paycheck lang, di ba? Sweldo ng 15 days or 10 days, 25th of the month. Di ba? Kinsenes katapusan, okay na. Walang masama po dun eh. Tama yun. Dapat gamitin natin kung ano yung meron tayo ngayon, like yung sweldo natin, na naiipon natin, na itatabi, paano tayo mag-create ng another income. Lagi po natin tanda mga security guard, naka-expose tayo sa business. Lahat ng mga binabantayan natin, mga company, puro negosyo yan. Nagyayaman at tama, yumaman sila o masenso para makatulong din sa mga katulad nating mga magagawa. Pero ang tanong is ito, bakit ikaw hindi ka umasenso sa tagal mo na dyan sa trabaho mo na yan? Wala ka bang nakita or napuna or napansin na pag-aralan, na gina-observe, paano ba umaasenso ang mga tao na to? Tandaan po natin, pag sinabing financial literacy, managing money wisely, hindi lang ito about pera. Tama, pera, kaya ka nagtatrabaho, pero paano pa minamanage? You have to manage it wisely. Dapat maayos, mabusisi, alam natin yung needs and wants na dapat tinataglay natin mga manggagawa. Kasi tayo, nagpo-produce tayo ng pera eh. Di ba? Sumusweldo tayo. Tapos, laging wala, laging kapos pa sa utang. Tama, sa simula siguro, kaya di-start ka, walang masama sa utang. Ako okay ako sa utang na yan, lalo itong ginagamit ko sa tama. Kasi there is a good debt and bad debt. Alam ko natin yan. Doon dapat natin aaralin. Pwede tayong mangutang, pero dapat lumalagot siya. Diba? Sa paano yun? So, iniisip ka, ihiram ka ng ganito, ang tubo halimbawa 10%, gagawa ka ngayon, kumaga meron kang alam na business, ano yung passion mo, kumikita ka nga sa 2 months, within 2 months is 10% ang interest. Tapos pagdating sa kumikita ka ng 20% prior doon sa yung inutang, o di malaki pa yung tubo mo. Kumbaga 10% lang, meron kang 20, di may kita kang 10%, pero hiniram mo yung perang kinapitan mo. That is good debt. Ang bad debt is umutang ka, mayroon ng tubo, ginastos mo lang sa paano mo lang, kapritsyo lang. Di ba? Hindi masama yung kung gusto mong gumastos sa reward yourself, pero hindi naman dapat sa utang, mababaon ka po dyan. Yun yung sinasabi. Now, ano ba yung sinasabi nitong financial literacy? Ibig sabihin po, ito yung pagmamanage mo ng pera wisely. Kasi it built stability, security, and wealth over time. Di ba yung stable ka, nag-build ka niyan, nag-create ka na, wala ka mang pasok na, nag-resign ka man, tuloy-tuloy ang buhay mo, tuloy-tuloy yung mga needs na kailangan mo, at yung wants mo na puprovide, nakakapag-travel ka, lahat, hindi po kapritsyo yan. Ayaw nyo ba nagta-travel abroad, travel? Sabi nga sa Pilipinas nga lang, di ba, lalo sa ating mga security, 12% duty, wala tayong time. Even sa mga mall, katabi na halos ng trabaho, hindi tayo makapunta kasi pag out mo anong oras na, babiyahe ka pa, matutulog ka, kung madami ka pang gagawin sa bahay or sa boarding house, so ano na mangyayari? Diba? Samantalang hindi mo ba isipin na makapag-build ako ng stability, ng security. Alam niyo ba ang pera, it is a shelter. Even in the Bible, nakalagay po yan. Ito yung protection, pera. Tandaan po natin yan. Huwag lang sama-samaan. Huwag natin gagawin po yun. Ang ibig sabihin, mag-create ka ng pera sa tamang paraan. Hindi baling maliit pa unti-unti okay lang. Kesa naman yung billion-billion, ilang limpak-limpak na salapi. And yet, so usigin ka, di ba?
Anong purpose? Diba, iba pa tayo ng pag-iisip, ano po? But in my priority, sa akin po pananaw sa buhay, aanin mo sa damakmak na pera na kung nanggaling naman sa, di ba, halos hindi ka makatulog dahil sa dami mo ng pera, aanin mo yun. Samantala, meron ka nga, sakto lang, at napapalago mo yan, pero nag-i-enjoy ka. Alam niyo po, ang kaligayahan, hindi lang naman sa pera yan eh. Tama, dapat may pera ka kasi nakakasustain po yan kaysa wala. Basta tama, di ba? Ngayon, nagbibuild ito ng wealth, kayamanan, di ba? Mga asset na ito na ipapasa natin to sa mga mahal natin sa buhay. So bakit ayaw natin isipin, aralin ito tayo mga security? Kaya nga ako sa vlog ko, gusto ko rin magturo about finance. Kahit paano, aware din naman po tayo. Natuto din tayo about finance. Marami din tayo pinagdaan struggle sa buhay because of, sa financial po dahil hindi pa ako maalam before. Sabi ko nga, kung natutunan ko noon about sa financial na ito na natuto ako ngayon, baka isa na rin ako sa mayaman ngayon. Hindi po sa yabang po yan. Kasi napakasimple lang pala eh. Kung paano ka mag-create eh. Kailangan po talaga disiplina ha. Hindi yung mag-ipon ako ngayon, okay na po kasi hindi po. Talagang disiplina po and then long term po yan. Hindi po short term lang na within 1 year lang, 2 months lang, 3 months lang ha. Hindi po. Kailangan long term po yan. Huwag kayong papasok doon sa mga ampibilis kumita do ganito na po aralin po yan. Kahit paunti-unti, basta't meron ng legal ha. Huwag kayong papasok sa mga scam na talaga naman ang daming lumalabas sa ganito, aralin niyo po yan. At huwag matakot mag-take ng risk, isa pa po yan. Kasi ang iba, pag usaping negosyo, huwag yan. Matululugi lang tayo dyan, ganito. Hindi ka pa man nag-start, hindi ka na. Bakit ari mong aralin? Paano ba kumikita dyan? Ano ba? Ngayon, pag nakita mo naman talaga, tanong ka, hindi, meron kang passion sa ganong negosyo, bakit hindi? Diyan mag-i-start po at makikita niyo tuloy-tuloy sa buhay. Pagka kayo consistent na nag-iipon ha, makakaluwag po tayo kahit pa unti-unti. Kailangan lang, hindi ang sinasabi ko lagi sa sweldo ha, tayo mga security person, hindi lang sa sweldo, tinitingnan na paano ka aasenso, hindi po yan. Kahit ano laki ng sweldo mo, pag you do not know how to manage your money wisely, wala po yan. Mababang karote ka, mababaw ka sa utang. Kailangan dapat malaman mo muna ano yung needs and wants. Ano yung pwede mong i-priority. Lalo ngayon, pakadami na online, sige, browse, hindi nga, walang masama. If you want to reward yourself, na alam mo naman, na talaga namang para doon yon, gawin mo. Ganun. Ako sa ganun, pag gusto ko at alam ko namang ano sa budget ko, bibilihin ko. I-invest ko. Invest kayo doon po sa lumalaki po yung value. Huwag kayong mag-i-invest doon sa mga nag-depreciate yung value. Like halimbawa, papaganda ka ng bahay, papalaki ka, walang masama doon. Pero anong gagawin mo doon sa bahay? Papaupahan mo ba? Kung papaupahan mo, okay, mag-create ng income. Pero kung titiran mo lang, doon ka lang, ayos naman, hindi ka naman natulad, yun lang yung pera mo, anong gagawin mo pag nagka-problema ka? Ang dami kong ganyan. Ako nakita ko yung sabi ko, ba't magpapaayos na sobrang ganda ng bahay? Tama na yung okay, maganda rin pagka talaga naman kumikita ka na, bakit hindi? Baka kahit gintuin mo pa yung floor mo, pwede pag meron kang pera eh. Na legal po ha. Huwag kayong papasok doon sa mga kung ano-ano. Masisira po yung buhay. Lahat tayo mga security. Malapit tayo sa mga ganyan. Dahil siyempre nakapenetra tayo kung saan-saan, ganito, ganyan. Iwasan niyo po yan. Masarap pong pinaghihirapan, pinagtatrabahan, pinagpapagalaan yung pera na nakukuha natin ng galing sa maayos. Lagi natin pong tandaan. Diyan mag-start. Huwag tayong masisilaw sa mga kahit anong laki pa yan. Tandaan po natin, walang mangyayari sa buhay natin pag ganun po tayo. Kailangan po pag-aralan natin. Simple lang. Napakadali. Hindi naman na kailangan magkano mga degree. Ang dami na ngayon mapapanood sa YouTube kung paano kayo makaipon. Isang tip lang para po sa inyo. Huwag kayo dun sa mga alkansya, mga piggy bank na yan, na doon kayo maglalagay within 1 month, doon na hindi po. Pwede po yan, pero dapat huwag magtagal doon. Nakaipon ka na ng ganito, ilagay mo sa bangka, ipaunti-unti meron. And then, i-ano nyo yan sa mga cooperative, dahil sinasabi, malalaki po ang kitaan dyan. Ha? Tanda, maghanapin nyo po na legal po Ako ganyan ako, that pandemic pa yun, talaga nag-search ako, kasi siyempre may ipon ka kahit pa, paano ako palalagay, kasi nanonood na ako sa mga YouTube ni Chinky at that time, lalo yung sinusundan kong follower na si Doc G, Gigi Sunga, kasi taga-Bataan po siya, doon ako nag-start natuto sa kanya. Isa siya sa naging dahilan kung paano ako nagkaroon ng sa about financial, kasi retired, teacher siya, doctor siya of education. Imagine mo, doctor of education po yun Ngayon, anong ginawa niya? Nag-retiro siya. Nag-resign po siya kasi nga hindi niya makita yung improvement. Ganun talaga ang buhay eh.
kung nasaan ka, baka hindi ka pwede, hindi ka dyan. Tingnan nyo din, baka yung kinalalagyan mo, hindi ka naman pala dyan eh. Ang dami mo pwedeng gawin, di ba? So, yun po yung dapat natin gawin at kailangan.